Isang mapayapa, mapagpala, magandang gabi sa ating lahat. And happy Sabbath. Happy po ba lahat? Happy. Parang dito lang po ba yung happy ah? Happy. Pwede pa ulit? So, dapat po happy tayo kahit sa loob ng ng isang linggo ay sinusubok tayo ng kaaway dahil ito ay espesyal na araw para sa Panginoon. Kinakailangan na iwan natin o isang tabi po natin yung mga gumagambala po sa atin o yung mga bagay na nagpapabigat sa atin o nagpapagulo sa atin. Dahil ito ay araw ng Panginoon at natatangi para sa Kanya, para atin siyang luwalhatiin. So, hindi nais ng Panginoon na tayo po ay hindi masaya. Ano po? So, alam niyo po sa totoo lang, halos parang pareha kami ni Tatay Marcin. Nasabi ko nga na parang ayokong magsalita dito sa harapan kung tumayo. Kasi yung pagsubok ng kaaway talagang matindi. Ganun pa man, nung nireview ko po itong aking topic, nung aking pong pinag-aaralan pala itong aking topic, ay nakita ko yung dakilang pag-ibig ng Diyos at kalagahan nito sa bawat isa po sa atin. Alam ko po na ako mismo ay hindi worth it na magsalita nito dito sa harapan. Pero since na binigyan tayo ng gawain ng Panginoon, ano po, ay purihin natin at pasalamatan ng Panginoon. So pinapuri ko siya at pinapasalamatan sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na pag-aralan itong ating pag-aaralan ngayong gabi. So, in connection po doon sa ating tema, ay ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay, ang ating title ay, Maintaining God's Peace Without Compromise. Kaya po ba natin yan? Kaya. By God's grace. So, ngayon po ating aalamin kung paano o gaano ito kahalaga sa bawat isa po sa atin bilang mga mananampalataya. So, ang ating pong kitik ay matatagpuan sa Romans 12:18. Ano pong sabi dyan? If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. So, sabi po ni Apostle Paul, na kung maaari ang lahat tayo na mamuhay tayo na may kapayapaan sa lahat ng mga tao. Hindi nais ng Panginoon na mamumuhay tayo ng walang kapayapaan sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Tinatawagan po tayo, inaanyayahan po tayo ng Panginoon na hanggat maaari mamumuhay tayo ng may kapayapaan sa lahat ng mga tao. So sabi dyan, in our Christian journey, we often meet differences in beliefs, in practice, or in conviction. Naniniwala ho ba kayo dito? Sa ating buhay Kristiyano, sa ating paglalakbay bilang isang Kristiyano, madalas tayo nakakaranas ng mga pagkakaiba-iba sa ating mga paniniwala, sa ating mga ginagawian. Okay na po na. Madalas tayo nakakatagpo sa ating buhay ng mga bagay o mga pangyayari na hindi akma sa atin pong kinagawian o kinasanayan. So bilang isang Kristiyano, magkakaiba tayo ng kinagawian o yung naging kinalakihan natin. At hindi rin tayo pare-pareho ng ating conviction. Aminin man po natin sa hindi tayo sabay-sabay ng paglago. Diba gaya ng isang buto, kahit sa mga magsasaka po, kahit na ang isang buto ay sabay mong hinarvest bago siya maging binhi,
sabay mo siyang hinarvest doon sa halaman, at sabay mo siyang binilad sa araw para maging buto, maging binhi, sabay mo siyang itinanim. Pero hindi mo po maaasahan na sabay siyang tutubo. Nag-gets niyo po? Nakuha niyo po yung punto. So sa ating buhay bilang isang Kristiyano, hindi natin pwedeng ipilit sa isang tao o sa kapwa natin na dapat kung paano ako, ay ganun ka din. Hindi po tayo pare-pareho. No? Pero sabi po rito, the question is, how do we handle these differences without losing peace, yet without compromising truth? So dito po tinatanong tayo na paano natin paano natin i-handle o paano natin pangangasiwaan yung mga ganong klase na pangyayari sa ating buhay na hindi natin kino-compromise yung katotohanan. Kasi marami po sa atin bilang isang Kristiyano ay minsan dahil ayaw nating makasakit ng damdamin ng ating kapwa, nilo-lower natin yung standard ng Panginoon. And minsan, dahil gusto natin na mawin yung souls, hindi natin sinasabi kung ano yung totoo. Ano po? Ay, sa 70 Adventist kasi maraming tao. Nagagumbulan sa community. Baka hindi magpabautis mo. Totoo ba nangyayari sa atin? Hindi. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, kinakailangan mananatili sa atin yung kapayapaan na hindi natin pinakompromise yung katotohanan. Sa isang panig naman, minsan, lalo na sa atin, nakakahiya man sabihin, pero sa ating mga reformador, sa mga nauna kong na-experience sa loob, simula ng bata pa, dahil sa sabing, bawal i-lower ang standard ng Panginoon, nawala na yung peace. Nawala na yung love sa kapatid. Bakit? Nag-stick doon sa ito yung truth eh. Pero ano po sabi ng Panginoon, dapat matutunan natin i-handle ang ganito mga sitwasyon na kahit na magkakaiba-iba tayo ng conviction, ng kinasanayan sa ating buhay, pero haharapin natin o pakikitunguhan natin ang bawat isa po sa atin na may kapayapaan na hindi natin ino-compromise yung katotohanan. Sabi po dito, the Word of God calls us to peace, but never at the expense of principle. So, ang salita ng Diyos ay nananawagan sa atin ng kapayapaan, pero hindi natin pwedeng kalimutan yung katotohanan. Hindi natin pwedeng sa isang tabi. Sige, para sa kapayapaan. Huwag na natin yung pag-usapan, kapatid. May mga bagay na kinakailangan natin, lalo na kapag ang katotohanan ay magdadala sa atin ng kaligtasan. Lahat naman ng katotohanan magdadala sa atin ng kaligtasan. Pero meron tayong mga fundamental principles at yun yung nakakalungkot na nangyari sa kita ng Seventh-day Adventist. Para manatili ang connection ng Seventh-day Adventist, I'm not judging anyone na po. Pero ito yung katotohanan. Para manatili ang connection, ano nangyari? Yung kanilang kumbaga parang matanggap sila ng lipunan eh, hindi sila kumbaga parang wala silang say sa sa lipunan. Anong ginawa nila? Diba? Nakipagtunay sila doon sa World Council of Churches and then ano nangyari? Eh dahil ang standard ng World Council of Churches ay kinakailangan tanggapin mo yung doktrina, fundamental doctrine ng Catholicism, ay di
Ngayon, binitawan ng Seventh Adventist yung kanyang pananampalataya at kinuha yung fundamental principles ng Roman Catholic. So, hindi po natutuwa ang Panginoon sa ganung bagay, ano po. Pero may danger din sa isang banda, ano po. So, kaya kailangan i-balance natin. Hindi pwede na parati lang tayo nakatayo dun sa, ito yung play that says the Lord, ito yung sinabi ng Panginoon. So, kaya dito po, inaanyahan tayo ng Panginoon na kung maaari, mamumuhay po tayo na may kapayapaan sa lahat ng mga tao. Sa ating po pagkapatuloy, ano pong sabi diyan? This is a Christian duty. At tungkulin po pala natin ito mga kapatid, hindi po ito yung basta may kapayapaan ka lang, okay na. Kundi tungkulin pala natin ito bilang mga mananampalataya. Ano pong sabi sa Hebrews 12:14? Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Ngayon, ang tanong ko po ay, makakaangging kaya tayo na tayo ay paruroon sa langit? Mamumuhay na kasama ang ating Panginoon. Makikita yung tagapagligtas natin, yung Diyos na lumikha sa atin. Kung hindi natin sinusunod yung kapayapaan sa lahat ng mga tao, na konting bagay lang, sa gitna natin, hindi tayo nagkaunawaan, babangayan na tayo, mag-aaway, maghihiwalayan. Tapos aasa tayo na tayo makakarating sa langit. Following question po. Kung dito pa lang sa sanlibutan, hindi na tayo nakakapamuhay ng mapayapa. Kapag nakita mo si kapatid, parang mayroong namamagitan sa inyong dalawa. Ano po? May apoy. Ayaw mo siyang kasama. Come to think of this, na pagdating sa langit, magkikita kayong dalawa, may kapayapaan kayo. Ay, hindi kayo magkikita. Kung kita hinintulot ng Panginoon na magkita kayo doon, pero tama po. Mas sigurado pang, baka magkita kayo pareho kayo nasa labas. Tama po yung sinabi ni Daddy Cole, at saka ni Dada, na hindi talaga tayo makakaasa. Makakaasa pa tayo sa labas talaga tayo magkikita. Kung gano'n yung ating mga ugali. Ano po? So kaya sabi po rito ni Pablo, follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. So ano po sabi? Peace is not optional. It is a fruit of the Spirit. Basahin niyo po yung Galatians 5:22. The fruit of the Spirit. Di ba? Kung meron tayo nun, walang pagsalang talagang payapa ang buhay natin. Walang kang kaaway, walang galit tayo. Pero, hindi naman natin talaga maiwasan 100% na walang galit sa atin. Kaya pagdala natin ang katotohanan. Pero, mababasa pa natin ngayon. Kung, sa ating pag-aaral, kung paano natin paninindigan itong kapayapaan na hindi natin kino-compromise yung ating pong pananampalataya. Sabi po rito, yet this peace comes with a balance of holiness. So yan po yung isa, yung kapayapaan, kinakailangan, i-balance natin sa doon sa, saan po? Sa kabanalan. Hindi pwede na para lang sa kapayapaan. Nag-aaway na si kapatid. Nag-aaway si kapatid. Nag-aaway lang kami. Nagpapakita ko ba yun ng pag-ibig? Hayaan mo yung kapatid mo na nagkakasala para lang sa kapayapaan. Hindi ko po tanong. Kung gano'n ang aking gagawin, nagpapakita ko ba ako ng pag-ibig? Hindi natin pwedeng i-compromise kung ano po yung sinabi ng Panginoon. So, dapat balance yun. Ano po? Pero paano natin gagawin? Sabi ng Panginoon sa Matthew 5.
Modified na yun po yan. Hindi ko lang po nalagay yung ano niya. Ano sabi ng Panginoon? Again, blessed are the peacemakers. Tandaan niyo po yung words, ha? Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Hindi ko po, alam niyo po sa totoo lang, sa tagal ko nang naging reformers, lately ko lang naunawaan sa tulong ng Panginoon itong talatang ito. At isa si Brother Jebel na ginamit ng Panginoon para maunawaan ko itong talatang ito. Ulitin po natin ang sabi ng Panginoon, mapapalad ang mga ano yun, mapagpayapa sa Tagalog yan. Pero kung tatagalogin po natin yan, gumagawa na kapayapaan dahil sila po ay tatawagin. Now, kung hindi po tayo gumagawa ng kapayapaan, matatawag po ba tayong anak ng Diyos? Nakakahiyang sabihin na tayo nag-aangking mga anak ng Diyos, pero konting issue na nangyari dito sa ating kalagitnaan, ano nangyayari sa atin? Nag-aaway-aaway tayo. Pero opposite yun. Woe unto the peacemakers, for they shall be called the children of Satan. may punto si Daddy. Kasi yan naman ang nakablitaran po talaga yan. Kung hindi tayo manggagawa ng kapayapaan, hindi tayo mga kaasong tatawagin po tayo ang anak ng Diyos. Kaya sinasabi, walang galang na po, pasensya na. Sorry to say it. Pero ito yung sinabi, na mas marami pagtatawagin sa Katoliko at sa Protestante than the Seventh-day Adventist. Gaano karami ng faction-faction sa Seventh-day Adventist? Hindi ko na mabilang. Sobrang dami. Oo, pasalamat po tayo doon. Nag-aaral kasi. Pero ang problema, nagkaaway-away. Tapos Seventh-day debate. So, tandaan po natin yan, ha? Mapapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sa pagkasiri na tawag ng mga Panginoon. Sabi ko ito, Christ's followers are to be more than a light in the midst of men. Yung mga nakasunod po ni Kristo ay tinawag na maging ilaw sa gina ng mga tao. Pero nakakalungkot, marami po ako narinig na isa sa hindi nagugustuhan si Seventh-day Adventist si Mahirap. Hindi lang Seventh-day Adventist, kundi Christian. Ano po? Samantalang ang iba, yung isa lang sila. Diba? Yung Catholic po. Yung kinamit natin, isa lang naman sila. Pero, sa kabuuan po, sa buong mundo, isa kami po. Pero tayong Seventh-day Adventist, ang dami natin activity. Pero ang gusto ng Panginoon, maging liwanag po tayo sa mga tao. They are to be peacemakers. If they are not the children of God. The gospel is the message of peace. Kaya nga po nang narinig natin kay Brother Raymond na ang tuwang-tuwa po ako doon sa presentation ng First Angel's Message na aking pong yung huli niya po na presentation. Kaya nga ang First Angel's Message, diba tinawag na last message of mercy. Pero minsan, pagka sinishare natin,
harsh na paraan. So, hindi tayo nagdadala ng kapayapaan sa sanlibutan para makilala tayo ng mga anak ng Diyos. So, sabi po nga rito, the gospel is the message of peace. Thus, we are called to seek peace, but it must be peace rooted in Christ, not in silence when truth is at stake. So, dito po, binigyan tayo ng babalan ng Panginoon na tinawag tayo na upang gumawa ng kapayapaan, upang humanap ng kapayapaan. Subalit, kinakailangan na yung kapayapaan na ibibigay natin ay grounded and rooted in Christ Jesus. Hindi po sa ating sarili. Kasi kung sa ating sarili yung kapayapaan, gagawa lang tayo ng standard natin. At kung sino lang yung pasado o accepted o ating standard, yun lang yung kasama natin. Pero yung mga tao na hindi accept, hindi sa ating applicable ang ating standard, hindi natin sila magbibigay ng kapayapaan. Wala tayong kapayapaan sa kanila. Pero kung susundan po natin yung kapayapaan na binibigay ng ating Panginoon Kristo, walang pagsala, tayo po ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Bakit ito kung sinabi ng Panginoon? Ano po ang sinabi ng Panginoon sa atin? Para tayo ay magkaroon ng tunay na kapayapaan. Sabi niya, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28. 29. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Hindi yung kapayapaan na magbibigay sa atin ng kapahingahan. Hindi tayo nababagabag. Diba kung hindi tayo magkakasundo, meron tayong mga agam-agam sa puso natin. Sa isip natin. Ay, ayoko man nila kapiling nila. Parang yan. Hindi naman kami magkasundo sa ganito man. Hindi kami parehas ng pag-unawa dito. Sila lang yung alam ko na. Hindi po ba yung gusto ng Panginoon sa atin? So, pinanyahan tayo ng Panginoon na mag-aral tayo sa Kanya. Sapagkat siya ay maamo at may mapagpakumbabang loob. Naalala ko po yung, ano ba ang goal? Ano ba yung goal natin bilang isang missionary? Huwag niyo pong isipin na yung mga pastors, ministers, and layman, and then mga nag-train as medical missionary at ang mga nag-train na gospel missionary, ay sila lang po yung missionary. Every one of us, tinawag ng Panginoon as a missionary. Kahit saan ka naroon, missionary ka, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa bahay mo. In all walks of life, you are a missionary. Ano po ang goal ng isang missionary? Isang missionary ay, ang goal niya is mag-win ng souls. Maghatid ng kaluluwa sa kanan ni Kristo. Magligtas ng kaluluwa. Pero nakakalimutan natin minsan na ang nangyayari sa atin, nagiging goal natin is ipakita sa kanila na tayo yung tama. At mali sila. Kaya ang nangyayari sa atin, imbis na makawin tayo ng souls, nakakapagpagawin na tayo. Imbis na nakakagawa tayo ng kapayapaan, kaguluhan yung nakakatid natin. Kaya pasintabi ko pasensya na, pero mababasa naman natin dito mamaya yung kasunod na hindi naman kasi nais ng Panginoon na pag tayo po ay nangarang na salita ng Panginoon ay talagang kumbaga parang mag-create tayo ng chaos, dadala tayo na magpupromote tayo sa mga tao. Kahit pag sinabi ng Panginoon na kauling araw yung gagamitin ng Diyos ay gaya ni Elijah.
kung paano sila tinawag ng mabagabag ng Israel. Ganon din, kasi hindi madalas na narinig. Ganon din po yung ating, yung dadanasin ng people of God in the last days. Pero sabi nga ng Panginoon, as much as possible, maghatid tayo ng kapayapaan sa ating mga tao. Ang paano natin mahatid yun? Sa pamamagitan po ng gospel ni Cristo na ibinigay sa bawat isa po tayo. At kung nakinig po tayo kung paano ipinakita at pinaunawa sa atin ng Panginoon sa presentation ni Raymond kung paano po naging kapayapaan ang dala ng mensahe ni Cristo, lalo ng mensahe ng tatlong anghel, ay nalaman po natin kung tayo po ay natin. So, sa ating pagkapatuloy, sabi nga po dito, hindi ang kapayapaan ay tahimik kapag ang katotohanan ay niyuyurakan. So, kapag ka mayroong mga paglabag sa pamatayan ng Panginoon, hindi dapat tayo tumatahimik para lang magkaroon tayo ng kapayapaan. So, agreeing to disagree without compromising truth. So, sabi po sa Matthew 10 verse 34, think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but as word. Panginoon, nananawagan ng kapayapaan, pero bakit sinabi niya yan? Sabi po dyan, Christ himself declared, sinabi ng Panginoon niya sa Matthew 24, hindi, huwag niyong isipin na ako'y naparito upang maghatid ng kapayapaan sa libutan, ako'y naparito, hindi upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. So, ano pong ibig sabihin? Sabi po rito, this words is not of violence, but of truth that divides. Yung salita ng Diyos, hindi violent eh. Pero yung katotohanan, maghihiwalay talaga yan na mabuti at masama. Hindi kasi pwedeng can walk together unless they agree. Diba? Hindi pwedeng pareho, hindi sila magkapareho, pero magkasama sila. Pero, ano niyo po hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin gamitin yung, can walk together. Thank you so much. So, ang sabi ng Panginoon, when the truth is upheld, some will disagree. Yet our stand must remain firm. So kapag usapan sa katotohanan, kahit hindi mag-agree sa atin, kailangan natin tuloy sa katotohanan. So, kapag katotohanan ng usapan, kailangan natin manindigan. Pero ano pong panawagan sa atin sa pamamagitan ni Prophet N.G. White? Yan po yung mga pinagkulang ko niyan. So, ano pong sabi ng Panginoon? We are to unify, but not on a platform of error. Kailangan natin magkaisa. Pero hindi sa plataforma ng kamalian. God's people are to stand as separate and peculiar. And no compromise is to be made with the truth. With the truth of God's Word. So, hindi po pwede na para lang magkaroon ng kapayapaan ay ikukompromiso natin yung katotohanan. So, manatili po tayo sa katotohanan kasi nandun po ang tunay na kapayapaan. We cannot explain on that because our time is too short. But, inaaliyahan ko kung bakit sa atin. Nasaliksikin natin yung Biblia. Kung paano tayo tatayo sa katotohanan na hindi nawawala yung kapayapaan sa lahat ng mga tao. So, sinabi ng Panginoon yan na kailangan may kapayapaan tayo sa lahat ng mga tao pero naninindigan po tayo sa katotohanan. So, pagkapatuloy po, ano sabi dyan? God chosen people are to stand as a peculiar people. Separate from all the false pretense and the evil practice of the world. So separated tayo, hindi tayo pareho sa gawa ng sanlibutan. Ano po?
neither in spirit, nor word, nor action will they deny their heavenly sovereign. So, dapat yung buhay natin makikita talaga sa atin kung ano po yung pagiging isang Kristiyano, ano po, sa pamamagitan ng ating pong salita, ng ating pong kilos, at kung ano po yung Espiritu mayroon tayo. So, kung yung Diyos natin ay pag-ibig, dapat tayong lahat ay marunong din umibig. Para lahat po tayo ay mayroong kapayapaan sa ating mga puso. For the world, from the world, they are to be distinguished by their kindness, by their love for their fellow men. They will be ever careful lest by any means they injure the influence of the Lord's chosen servants. Tanong ko po, hindi po ba nangyayari ito sa kalagitnaan natin? Diba, minsan, hindi lang minsan, madalas, nagkakasakitan tayo bilang mga lingkod ng Panginoon na hindi ginugusto ng ating pong Panginoon dahil hindi tayo makakapagbantay. Nagkukulang tayo sa pag-ibig sa ating kapatid. Pero gusto pa ng Panginoon na tayo pong lahat ay mag-ibigan nang sa gayon ay hindi po natin mabuwasan ng influensya yung ating pong kapwa manggagawa o lingkod ng Diyos. Kasi ano pong nangyayari? In reality, pag hindi nagkasundo sa pananaw, sa takbo ng pag-iisip o pag-unawa, pag naghiwalay, ipagsasabi ng isa, yung pakulaan ng isa, tapos yung isa, ganoon din. Kaya nangyayari, nahahati ang iglesia. At yung mga hindi grounded sa truth, namimili sila, lalo na pag legal-oriented. So, kaya inaanyahan po tayo ng Panginoon na talaguin po natin yung kabutihan at pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Sabi ng Panginoon sa John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, ang pangako ng ating pong Panginoon, ang kanyang kapayapaan ay ibibigay niya sa atin kung atin pong susundin yung pamantayan na binigay sa atin ng ating pong Panginoon. Sabi po dito, this peace remains even when we disagree with others because it is grounded in God, not in human approval. So kung tayo po ay grounded sa Panginoon at hindi po tayo umaasa sa approval ng ating kapwa, naalala niyo po yung binanggit ni Tatay Marcel. Nakaranas siya ng separation dahil yung kanyang ministry na sinasabihan noon, yung namumuna ay ang base nila sa Revelation 17 is America. Ay dahil grounded si Tatay sa katotohanan na hindi Amerika yung tinutukoy doon, ay din, ay karoon sila ng separation. So, pero, nandun yung kapayapaan. Alam po. So, hinihiling na sana kahit na magka-iwalay kayo ng inyong mga pananaw, ay dapat na meron kayong kapayapaan sa bawat isa. So, yung pagmamahal hindi dapat nawawala. Ano po? Gusto ng Panginoon na hindi man tayo pare-pareho ng pananaw o pangunawa sa ngayon, pero yung pag-ibig po at yung malasakit natin sa ating kapwa ay hindi mawawala. At sa ngayon, patuloy po natin makamtan ang kapayapaan na binibigay ng ating pong Panginoon. So, basta pala yun. I-skip ko sana ito pero last na pala ito. Sabi ng Panginoon dito, the peace of Christ is born of truth. So, yung kapayapaan ni Kristo ay nabubuhay sa katotohanan. It is harmony with God. Ito ay kaugnay ng Diyos. The world is at enmity with the law of God. Sinners are at enmity with their Maker. And as a result, they are at enmity with one another. So kung tayo po ay may enmity with one another, ibig sabihin, hindi pa tayo namumuhay sa atin pong
katotohanan na dala. At hindi pa tayo namumuhay sa ating pong Panginoon. Kasi ano pong sabi? Yung makasalanan ay pakikipag-alit sa kanyang manlilikha. At siya ay nakikipaglaban sa kautusan ng ating pong Panginoon. Kaya, inaanyayahan po tayo ng Panginoon ngayon na ipakita po natin yung pagkakaisa. Dahil dyan makikita na tayo po ay may kapayapaan at may katotohanan ng dala-dala. Kaya nga sabi niya po dyan sa Psalms 119, 106. Ano po sabi dyan? Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Kung iniibig po natin na sumunod sa mga palatuntunan ng Panginoon, ano po sabi ng Panginoon? Ano commandment will I give you? John 13:34, 35. Ano commandment will I give you? That ye love one another as I have loved you. Nang sa gayon, makita ng sanlibutan na kayo ay mga alagad ko. So, ano pong sa kasunod sabi ng Panginoon dyan? Men cannot manufacture peace. Human plans for the purification and uplifting of individuals or of society will fail of producing peace. Bakit? Because they do not reach the heart. Kasi nasa isip lang natin yung kapayapaan eh. Di ba? Kung ano yung idea natin, kung paano paano tayo magkakaroon ng kapayapaan, yun lang po yung ating nasusunod. Hindi natin naaabot yung puso ng ating kapwa. So, ang plano ng tao para magkaroon ng kapayapaan ay parating mabibigo yan. Yan ang sabi ng Panginoon po. Kasi hindi natin naaabot yung puso ng ating kapwa. Yung gusto natin kasi yung nasusunod, hindi natin naiintindihan yung ating kapatid. Ano pong solusyon? The only power that can create or perpetuate true peace is the grace of Christ. That's why, kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Kailangan natin yung kanyang biyaya para tulungan tayo na magkaroon po tayo ng kapayapaan sa atin. When this is implanted in the heart, it will cast out the evil passions that cause strife and dissension. So kung mamumuhay si Kristo sa ating mga puso, ito pala yung mag-aalis sa atin ng masamang hilig natin, at yung pag-aalitan sa kita natin na naghahatid sa atin ng kaguluhan. Bago pa tayo sa akin, sabi ko rito in conclusion, we may not always agree with others, but we must always reflect Christ. So, hindi man tayo talagang magkakasundo, yung ating mga idea, pananaw, yung mga diskarte natin, kung paano natin gagawin yung gawain. Siyempre, magkakaiba tayo ng lugar, magkakaiba yung mga tao na ating nakakasalamuha. Magkakaiba tayo ng talento na binigay ang Panginoon sa atin. So, ang sabi ng Panginoon ay ang kailangan po natin ma-reflect si Kristo sa ating buhay. Sabi po rito, agreeing to disagree does not mean compromising truth. It means standing firm on the word, on God's words, while maintaining a spirit of love and peace. So, ang pagkakaisa na maghahatid sa atin ng kapayapaan ay hindi nangangahulugan na kinakailangan nating i-compromise yung katotohanan. So, i-lower yung standard ng ating Panginoon.
Ito ay nangangahulugan na kailangan nating panindigan yung katotohanan na meron tayo habang tayo po ay nananatiling merong espiritu ng pag-ibig at kapayapaan. Hindi natin kailangan makipag-away. Sabi nga, di ba? Madalas ko po itong naririnig na payo para sa mga bago or sa ating lahat na you can win. Ano yan? You can win the arguments, but you cannot. You can win the battle, but lose. You cannot. You can win the battle, but Or you can win the argument, but lose the soul. kaya natin makipaglaban. Kaya natin manalo. Pwede tayo manalo. Pero the question is, kapag tayo nanalo, yung kaluluwa kaya na ka-argue natin, makukunti kaya. Kaya hindi po tayo binibigyan, inaalaw ng Diyos na tayo po ay makipag-debate. Kasi wala naman tayong mapapalatin. Away lang ang katutunguhan. Nagsayang lang tayo ng oras. So, hindi karuwagan na kapag debate na yung nangyari ay manahimik. At hindi sinasabi na dahil nanahimik ka ay binibitawan mo yung standard ng Panginoon at nilolower mo o iniiwan mo. Hindi po ganun. Kailangan matutunan natin na hindi lahat ng panahon ay kailangan panalo ka sa usapin. May panahon sa lahat ng bagay. May panahon na may intindihan na rin na tama ka pala. At sometimes, kailangan natin na kapag tayo po ang nasa mali, i-give up natin. Ang sa gayon, makinabang tayo sa katotohanan na meron po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, sa panghuli, last, yan po yung tanong sa atin ng Panginoon. Will you choose today to hold fast to truth even when others disagree? While letting the peace of Christ rule in your heart. Ito po kasi madalas po itong na-experience dati. At nakikita po sa mga unang mga reformador na stand sila sa truth at ibay sila nakatayo sa katotohanan. Kaya nga sabi nila ayaw daw yung katotohanan kahit na magkaroon pa ng gero. Pero anong nangyayari? Wala yung kapayapaan ni Kristo na namumuhay sa mga puso. So gusto ng Panginoon na tayo po itinindig sa katotohanan pero hayaan natin na yung kapayapaan ni Kristo ang mamayanin sa ating mga puso. So hindi po natin makakamit yan kung tayo po mismo ay walang pagpapakumbaba at hindi kinakikitaan ng pag-ibig ni Kristo. At hindi tayo marunong umunawa sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa ating pong mga kapatid. Nawa po pagpalain tayo ng Panginoon at sumakanya po